RR na assign, alam mo naman kung yung unit na yan talagang striking unit. So hindi tayo nawawala sa mga eksena ng pukpukan, labanan. Nandun tayo palagi kapag tayo'y kinakailangan sa mga ibang unit at sa ibang companies, line companies natin sa Ranger. Ganon. Present sila na nag-i-strike sa buong Pilipinas kung nasaan yung kaguluhan. Ganyan ang buhay ng isang Ranger nun. Na meron pa nga yung 3 buwan na walang babaan. Doon lang sa bundok talaga. Nasubukan ko yan doon sa Hulo-Sulo. During sa mga ng Abu Sayyaf. Operations ng Abu Sayyaf. Year 2000. Yan ang kan. Doon naman sa encounter na yun, na isa sa medyo sa Hulo-Sulo. Yun pa rin. Nasa isang company pa rin ang kasi hindi ako umalis sa 7 company. Ang CEO ko naman noon is si Captain Dirilo. Exo namin si Lieutenant Opano. Yun. Sila, mga officers yan, sumasama yan sa operation. During operations namin na isang mayroon kaming lakad. Hindi ko na maalala kung ano yung lugar na yon. Basta lumakad kami doon. Ang Ranger, dahil nga kapag medyo gumagabi na, magdidilim na, alam na, matik na. Hanap na ng hotel na maganda. So, alam niya na yung hotel na yun. So, may advantage. So, yun nga. Hindi pa man kami nag-uumpisa na umakyat sa hotel namin. May tropa na napapukpok. Napapukpok ang IB na nandun sa area. Hindi ko na rin matandaan kung ano yung IB na yun. And then, sabi nung CEO namin, bilis. Akyat tayo. Mga anong oras na kayo? May mga siguro alas 5, mga ganon. Pasado alas 5, mga ganon na kuwan. Kasi yung mga Abu Sayyaf, dala-dala nila yung mga hostage nila. Yun ang mga inaabol namin nun. Sige, ano mo yung mission yun, hostage? Yung hostage pa nun, na dala-dala nila, sila pa rin yan. Sila Graham pa rin, at saka yung asawa niya. So, ilang companies yung mga nandun na May kabady rin kami na isang Ranger company din. Under Captain Sales ata yun. So, kami yung magkabady. So, parang yung buong mission nyo is i-rescue? Oo. Yun pa rin. Naghahanap pa rin dun sa mga Abu Sayyaf na dala yung hostage. And then, doon sa nagkapukpukan na nga sa baba, dahil natumbok namin yung may daan na paakyat. Ang sabi ng CEO namin, bilis-bilisan natin. Tumawag siya sa radyo at akyatin natin yung book. So umakyat kami. Ang plano nila, pinapag-usapan nila ng dalawang Oscar, yung mga Oscar na kasama namin. Ambusin namin yung dahil wala silang ibang withdrawhan, kundi tatakbo sila, akyat din doon. Okay. Yun, sabi nila na ganon, which is eksakto. Na kami, skirmish na kami sa gilid ng daan,
talagang papasok na sa killing zone dapat yung kalaban kung tumakbo doon. Bigla silang lumabas ulit yung sabi nila, reposition tayo, reposition. Nag-usap ulit yung dalawang company commander. Hindi na lang pinababa kasi yung unang company umakyat doon sa mas may high ground. Pinababa na lang. Nag-iwan lang doon ng security. Ngayon ang ginawa, binax namin yung daanan para wala nang kawala yung mga yan. Eksakto. Nagpo-position pa lang yung ibang tropa doon sa may bandang unahan. Mayroon ng tumatakbo na papasok doon sa box. So, hindi na papasok lahat yung dahil nandun na sa gitna. Nakahalata na may mga tao doon sa pinuntahan niya, palingalinga na, patakbo na siya, dapat na pabalik, may bumuga na siya sa kanya, tumba na siya. Ngayon, mayroon pang mag-attempt na kung dapat na papasok. Hindi na nakatuloy dahil nga may pumutok na. Pero gusto nilang i-recover yung nandun sa loob ng box. Kaya sabi ng may mga nakapasok pero lumubog dun sa kasi may mga slope yung may mga bangin din dun sa parteng na hindi pa naposisyonan. So siguro nagtago sila doon. Kasi may mga pumuputok din doon nung So that whole night yung palang tinamaan na hindi napuruhan na hindi agad namatay. Siguro paa lang yung kasi nung gabi na pumuputok pa siya na nung naubos na yung bala niya, sabi niya, hindi pa naubos. Sir, sabi niya, hirap na ako. Dito sa may puno ng nyog. Nagtatagalog siya eh. Putukan niyo ako dito. Di, bugbugan ng tropa. Hindi naman siya nahagip. Sabi niya, Sir, hindi ako natatamaan. Itaas ko yung baril ko, tapos puputok ako, dito niyo ako tirahin. Gumagano na yung kalaban. Yung mga nakakakita sa kanya, sila yung tumitira. Kami na nandun sa medyo may unahan na right side din. Kasi naka-box talaga. Dito kami sa may, kung ito yung box, ito yung unahan ng box, nandito kami. May unang tapos yung iba dito. Ngayon, ang nangyari doon, ganon, nakatatlong beses yata. Sabi niya, Sir, huling bala ko na to. Dapat para sa akin, pero iputok ko na para makita nyo yung ko. Hindi na rin ako makatayo. Kumaganon. So yun, hanggang wala pa rin. Hindi pa rin siya. May naririnig nga kami na malakas na yung parang gumaganon na. Uy, doon. Sabi ng Pero yun lang yung huli na niya. Tapos nung medyo mag-umaga na, yun na, talagang gusto nang gapangin ng kalaban, yung kasama niya. Hindi sila aware, yung box namin na ganon, napasok din sila talaga. So nung binugahan ng tropa sila, nung naalata na sila na nandun, sila na yung dito sa bandang unahan na. Kami, medyo doon kami sa Nauna kami na pumunta doon. Kaya yung medyo nahuli, dito sila na yung nag-box dito. Nandun sa buntot ng box. Sila yung bumuga-buga doon. So magdamagan na putok-putok yan. Actually, naririnig pa daw ng brigade yung putukan na.
Narinig pa lang. Narinig pala yun ng brigade. Yun ang sabi nila nung nakababa na kami. Yung mga official na nagpunta nung after that encounter, sinabi nilang gano'n na grabe pala yung pukpukan nyo doon. Magdamag na putukan. Ilan pa bang bala na naiwan sa inyo? Gumagana sila. Pero ano yun, Master? Yung Sa tingin mo yung kalaban na gano'n yung ano niya? oo. Nung umaga na, syempre wala nang resistance yung kalaban. Nag-organize na ng isang section. Isang section na yung itinas doon para mag-peering doon sa may part na nag-attempt yung kalaban para pumasok na i-rescue yung kasama nila doon sa So, eton si Pepsi Kagas nun, sabi niya sa akin, Sergeant, pahiram yung barong mo. At may pang ko na sa masukal. So ako naman, binigay ko sa kanya dahil hindi naman kami natas. Doon kami lang naghintay sa encounter site. So pagbalik niya, may dala-dala siyang plastic na yung cellophane na initsa sa akin. Sabi niya, yung mga nag-attempt na yun, nung binuga ng tropa, may mga nadali din doon. Patay din. Maliban doon sa patay doon sa gitna na Nung makita namin yung itsura nung talagang nandun pala sa isang loop na kung saan talagang hindi siya mahagip kahit anong bagbag sa kanya. Dahil nakalubog siya. Puno nga ng nyog, pero medyo malalim. Kaya hindi talaga siya mahagip. Pero bakit siya parang gusto na rin magkuhan? Hirap na siguro siya dahil hindi na rin makatakbo. Kunti lang yung balan niya siguro kasi hindi nga siya masyadong mas marami na pumuputok yung gustong pumasok. Yun ang Pero grabe din yung niya, no? Kasi gusto niya. Oo. Yun ang na lost blood na lang siya doon sa Kasi nga talaga may mga tama siya nung una na nung nandun sa mag-isa sa gitna, ang daming tumira. Kaya yun. Na lost blood hanggang lang. Hindi talaga siya nag-surrender, no? Hindi nag-surrender. Sabi niya, gusto ko lang mamatay, sir. Tirahin niyo ako ng tirahin dito. Yun ang lagi niya sinasabi nung buhay pa. Kayo naman nakikinig lang. Nakikinig lang. Minsan, ako, yun sa direction ng boses niya, tumitira din ako doon, paminsan-minsan. Pero iniisip ko baka ano pa yung tropa doon sa likod na nangingienkwentro pa doon sa Kaya sabi ko doon sa mga team ko, huwag na kayong pumutok. Tinitira naman siya nandyan sa mas malapit sa atin. Yun ang ko. Kaya ganyan ang difference ng Tapos nung na-recover nga pala yung yung bangkay na yun, nagtaka kami bakit mistiso man na maputi na parang hindi mo akalain na Pilipino. Oo. Siguro, may mga Muslim talaga ng brothers natin na talagang tisuyin din. Mga tisoy din. Kaya sabi namin, hindi naman yata to Muslim. Gumaganon-ganon yung tropa nung nakuha yun. Abu Sayyaf yun. Abu Sayyaf. Yung area niya. Yung uso pa yung uniforme nun na yung uniforme na mga Amerikano na Black Hawk. Oo. yung So, ganun ang usap nila. Grabe rin talaga yung paghihirap niya sa pag-rescue ng na yan, no?
maswerte yung mga naka-recover doon sa mga ano, later on mga ibang companies. Sila kon nga, Lieutenant Almodovar nun. Sila na yung nakakuha. Oo. Almodovar o parang gano'n yung apelyido na yung opisyal na kinuha pa nga ni Gracia. Gracia Burnham. Burnham. Gracia Burnham. So yun lang sa akin. And may dagdag ka pa, Mr. So marami pa pero hanggang doon na lang din yung ano, kasi masyadong mahaba pagka ilahat-lahat natin. Yun lang ang kuwan. Ang dami rin talaga. Maraming ang isang ranger, kahit ikaw, kagaya mo, hindi namemenos yung kwento ng ating alamat sa mga engkwentro. Hanggang nasa serbisyo, Tuloy lang. tuloy lang. So kung may mensahe ka, Master, Mrs. sa mga kabataang hindi pa mga sundalo Oo. yung mga nag-aaral o ano, kung gusto nilang magsilbi sa bayan, ano yung mensahe mo? Yes. Actually, nakita ko na itong pagsiservisyo sa bayan ay napakahalaga. Kahit na buwis buhay to, isang napakahalaga sa ating bansa na pagsilbihan natin ang ating mga kababayan. Hindi man nila alam yung ating sakripisyo, hindi man nila alam yung hirap natin, ang ginagawa natin. Pero iyon talaga ang isang mandate ng isang sundalo para protektahan ang ating bansa. Kung sinabi natin ang ating bansa, kasama na ang mga mamamayan Pilipino. Kaya mga kabataan, kung naririnig nyo ang aming mga kwento, huwag kayong matakot dahil iniisip siguro ninyo, baka dyan pa ako mamatay. Karamihan sa mga nagsundalo, lalo na yung mga napunta sa mga unit na pumapasok, sumusuong sa gera, maya't maya gera, huwag kayong matakot. Kasi ang buhay natin, pag may tiwala tayo sa Panginoon, hindi naman niya tayo pababayaan. Bibigyan ka ng tapang, bibigyan ka ng proteksyon para hindi ka mapahamak. Well, yung ma-wounded, yung mga normal yan. Kagaya nga ng sabi ni Charles de Gaulle sa kanyang mensahe, if they drop from their trucks, yun. Ano na yun ba? The ashes will scatter to the four winds. That is all. That is all part and parcel of the job. Yun lang.